So, yun, magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan. And again, welcome to Papa Joe's Vlog. Ang pag-uusapan natin ay ang very viral at trending na hotdog overload sandwich, Hungarian sausage ni Neneng B. Paninda niya ay Hungarian hotdog sandwich overload cheese. At ito ay 50 pesos. And then, meron ding giant hotdog 50 pesos. And then, yung kanyang buy one take one na Pure Foods hotdog sandwich which is 70 pesos dalawa na with lettuce, mayonnaise. Very successful. Talagang santambak ang namimili, no? Nagtitinda siya sa Carriedo station from 12 noon up to 10 in the evening. Actually, medyo sidestep tayo. Medyo nagpauso nito ay si Kuya Daga or Augusto. Siya naman ay nagtitinda sa Divisoria. Kaya siya tinawag na Daga sapagkat dati siyang, sa kwento niya ay dati siyang snatcher. And then nahabol siya ng mga pulis. Magaling siyang tumakas kaya siya ay tinawag na Daga. Anyway, first thing na gusto kong i-share sa inyo na baka makapulot kayo ng idea sa pagnenegosyo. Una, ang factors sa negosyo ay walang ano dito, walang number 1, 2, 3. Pantay-pantay lang ito. Number 1 is location. Una, ang location mo dapat matao. May mga taong nagtinda na masarap ang paninda at mura. Subalit, dahil walang tao, hindi nagtagumpay or nalugi. And then, meron namang hindi masarap at pumwesto sa matao, hindi rin nagtagumpay. Meron din namang nagpwesto sa matao, masarap ang paninda, subalit mahal at pricey. So, hindi rin nagtatagumpay. So, yan yung mga tatlong factors para sa akin. Ha? Hindi ko nila lahat. Ito po ay sa aking opinion. At location na matao, masarap at quality ang paninda, at maganda ang pagpepresyo. So, proceed tayo dun sa naging very viral before, like 2 years ago, like 2022-23, si Kuya Daga sa Divisoria sa kanyang hotdog overload sandwich at napakabenta, napakaraming bumibili. Bakit? Una, magandang business ang pagkain sapagkat ang pagkain ay tinatangkilik ng tao 3 times a day like almusal, tanghalian, and una. At the same time, we can have our snacks like mid in the morning like 10 and alas 3. But still, the point here is napaka pangangailangan ng tao ang pagkain. Kaya magandang negosyo ang pagkain. Nagtagumpay si Kuya Daga sapagkat napakaraming tao sa pwesto niya sa Divisoria na at maganda ang presyohan niya at talaga namang sa tingin pa lang, which is guaranteed ako na masarap. And after couple of years, 2 taon to be exact, medyo na bumaba yung highlight ni Kuya Daga, no? But still, nagtitinda pa rin siya sa Divisoria as I searched and as I read. And now, currently, at the moment, si Neneng B ay isang napakasipag na bata, estudyante, napakagaling mag-business, napakagaling. Hats off sa kanya, no? Na at the young age, marunong nang magnegosyo, marunong dumiskarte. Ang naging trending sa kanya yung salitang ano ang ulam. And galaw-galaw din mga estudyante, wag puro cellphone. Ang galing, no? Napaka logical, napaka useful na mga ano ba tawag doon, memes or salita. Ang factor dito kaya very successful siya, okay? So she's located at Carriedo Station sa napakadaming tao. So location is perfect. Paninda mo, yung merchandise mo ay perfect sa pagkain. Pangatlo ay quality, masarap. Mukhang masarap talaga sa tingin pa lang. To be sure, ako, masarap. Sidestep tayo, takbo tayo dito sa bakit maaaring hindi ka maging successful dyan sa overload hotdog sandwich. Which is, nakita ko din, napakadami din namang nag-try at in very short time, the business dropped or failed, nalugi. Ang una kong nakita, sa nag-try, wag muna sa akin, sa nag-try, sa isang location na tinitindahan ko, ay wala gaano ng tao. And yung pangangailangan ng tao ay hindi pang snacks or like hotdog or hamburgers. Ang pangangailangan ng tao ay rice at ulam. So, nag-fail siya.
after 2 months, 3 months, dapat patok talaga di ba? Kasi copied, but it failed sapagkat or mali sa isang factor ng business, which is location. So, wag tayo ganong biglang ma-convince ba? Or pag-aralan natin maigi. Pangalawa, may nagtinda din ng hamburger, buy one take one, but it failed. There are like tens of thousands of people going in Divisoria, going in Carriedo. Sa mga location na nakita ko nagtayo ng overload sandwich, hamburger, wala gaanong tao. So, number one talaga, it is a very big rate or chance of failing and not to be successful with that kind of business dahil po sa location. And then, I started small, but still, I started good, maayos ang paninda, but still, nag-try lang ako niyan. Then, I observed it for like 3 or 4 months. I surrendered this hot dog and hamburger sandwich business. Number 1, bakit? Kaunti ang tao. At pagdating ng tao, ang hinahanap ay fried chicken and rice. Pares, sisig, yan po ang tinatangkilik nila. Basically, main meals, rice and ulam. Although I'm not saying nalugi, hindi po ako nalugi nakakabenta po ako. So the point here is yung business na maganda sana ay hindi nagtagumpay sapagkat hindi appropriate yung location para dun sa business. Yung business po ninyo, kung tingin nyo maganda, pag kaunti ang tao, may mataas na rate na hindi mag-success. Kung maraming tao, hindi masarap ang paninda, pricey, malaki ang rate na hindi mag-success ang business. Hindi lang baka, of course, we will be encouraged, ma-encourage tayo, ma-motivate tayo mag-start ng business. But before starting, make sure you have these 3 big factors for business. Una, location, dapat maraming tao. Alam niyo po ba, yung ibang nag-business, kahit na umuupa, malaki, 30,000, hindi po nila iniinda. Sapagkat yung business ay successful, masarap ang pagkain, malinis, quality. Pangatlo, ang price ay hindi pricey, affordable, pangmasa. Insight and opinion ko, be careful with what you have, lalo na po sa mga little entrepreneurs katulad ko, maliit na negosyo, ingatan po natin, mag-isip maigi, at of course, let's pray to the Lord na i-guide niya tayo kung paano natin ma-manage at ma-guide niya tayo kung paano natin mapaunlad yung talents o yung financial budget na naipagkalob sa atin ng Lord, kung paano natin mapalago. Maraming salamat po. Sana makatulong to sa inyong lahat. Tandaan po natin kung magagamit po ito ay gamitin. Kung video na po na ito ay hindi ninyo po papakinabangan at hindi magagamit, isnabi na lang po. Maraming salamat po. God bless to all of us. Bye-bye.